kapatid, minsan pa tayo ay nagkatipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magandang gabi po sa inyo lahat. Magandang gabi po, Father. Sa banal na misang ito, ating alalahanin ang isang katotohanan ng buhay na hindi tayo kailanman magkakaroon ng kaligtasan kundi lamang sa pamamagitan ng kapangyarihan ng ngalan ng ating Panginoong Jesucristo. Yan ang katotohanan. Sa ngalan niya magkakaroon ng liwanag ang ating buhay at mararamdaman natin dito pa lang sa sangkalupaan ng kaligtasan na dulot ng pananampalataya natin sa Kanya. At hilingin muna natin ang kapatawaran sa ating Panginoon, lalo-lalo na sa mga pagkakataong ang kasinungalingan ay hindi lang kung minsan nangyayari sa pamamagitan ng pananalita, kundi sa buhay mismo natin bilang mga anak niya. Ama naming makapangyarihan, puspusin mo po kami ng iyong kagandahang loob upang sa pagmamalabis kami ay laging tumalikod at sa mga utos mo kami naway makasunod sa iyong patnubay at pagtataguyod sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Daniel. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Haring Nebuchadnezzar, Sadrach, Mesach, at Abednego, totoo bang hindi kayo sumasamba sa rebultong ipinagawa ko? Tanong ng hari. Iniuutos ko sa inyong sumasamba kayo sa ipinagawa kong rebulto sa sandaling marinig ninyo ang tunog ng mga instrumento. Kung hindi, ipahahagis ko kayo sa nag-aalab na pugon. Tingnan ko lang kung may Diyos na makapagliligtas sa inyo. Sinabi ni Sadrach, Mesach at Abednego, Mahal na hari, wala po kaming itututol sa inyo tungkol sa bagay na ito. Gawin ninyo kung iyan ang gusto ninyo. Ang Diyos na aming pinaglilingkuran ang magliligtas sa amin sa pugong iyon at sa inyong kapangyarihan. At kung hindi man niya gawin ito, hindi pa rin kami sasamba sa rebultong ipinagawa ninyo. Namula si Haring Nabucodonosor sa tindi ng galit kina Sadrach, Mesach at Abednego. Kaya, iniutos niyang painiting makapitong ibayo ang pugon. Iniutos din niya sa pinakamalakas niyang tauhan na gapusin sina Sadrach, Mesach at Abednego at ihagis sa apoy. Walang ano-ano'y napalundag si Haring Nebuchadnezzar.
Pamanghang itinanong niya sa kanyang mga tagabayo, "Hindi ba't 3 lamang ang inihagi sa apoy?" "Opo, kamahalan," ang sagot nila. "Bakit 4 ang nakikita kong lalakad-lakad sa apoy at hindi nasusunog? At yung isa, ang tingin ko'y ang Diyos." Dahil dito, sinabi ng hari, "Purihin ng Diyos ni Sadrach, Mesach at Abednego." Nagsugo siya ng anghel upang iligtas ang mga lingkod niyang ito na ganap na nanalig sa kanya. Hindi sinunod ng mga ito ang aking utos. Ginusto pa nilang sila'y ihagi sa apoy kaysa sumamba sa Diyos, Diyosan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin at ipagdangal ng Diyos magpakailanman. Pinupuri ka namin, Panginoon, Diyos ng aming mga ninuno. Karapat-dapat kang ipagdangal at dakilain magpakailanman. Purihin ang iyong banal at maluwalhating pangalan, nararapat purihin at ipagdangal magpakailanman. Purihin at ipagdangal ng Diyos magpakailanman. Purihin ka sa iyong banal at marangal na tahanan. Lubhang karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ng Diyos magpakailanman. Purihin ka na nakaluklok sa maringal mong trono. Karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ng Diyos magpakailanman. Mula sa iyong luklukan sa ibabaw ng mga kerubin, nakikita mo ang kalaliman, ang daigdig ng mga patay. Karapat-dapat kang purihin at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ng Diyos magpakailanman. Purihin ka sa buong sangkalangitan. Karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ng Diyos magpakailanman. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, "Kung patuloy kayong susunod sa aking aral, tunay ngang kayo'y maalagad ko. Makikilala ninyo ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo." "Lahi kami ni Abraham," tugon nila, "at kailanmay di kami naalipin ni numan. Paano mo masasabing palalayain kami?" Sumagot si Jesus, "Tandaan ninyo, alipin ng kasalanan ang lahat ng nagkakasala. Ang alipin ay hindi kabilang sa sambahayan sa habang panahon. Subalit, ang anak ay kabilang magpakailanman. Kapag kayo'y pinalaya ng anak, tunay nga kayong malaya. Nalalaman ninyong lahi kayo ni Abraham. Gayon may pinagsisikapan ninyo akong patayin, sapagkat
Walang pitak sa inyong puso ang aral ko. Sinasabi ko ang aking nakita sa aking ama. Ginagawa naman ninyo ang inyong narinig sa inyong ama. Sumagot sila, si Abraham ang aming ama. Kung kayo nga ay mga anak ni Abraham, tutularan ninyo ang kanyang ginawa, sabi ni Jesus. Ngunit pinagsisikapan ninyo akong patayin. Gayon sinasabi ko lamang ang katotohanang narinig ko sa Diyos. Hindi ganyan ang ginawa ni Abraham. Ang ginawa ninyo ay tulad ng ginawa ng inyong ama. Hindi kami mga anak sa labas, tugon nila. Ang Diyos ang aming ama. Sinabi ni Jesus, kung talagang ang Diyos ang inyong ama, iibigin ninyo ako. Sapagkat nagmula ako sa Diyos, hindi ako naparito sa ganang sarili ko lamang, kundi sinugo niya ako. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Minsan pa magandang gabi sa inyo lahat. Magandang gabi po. Kaya po konsyeng good evening. Sa ating ebanghelyo ngayong gabing ito, talagang mararamdaman na natin ang tensyon sa buhay ng ating Panginoong Hesus. Sabi ko nga, ang pakikipagtunggali ng anak ng Diyos, ang ating Panginoong Hesus, sa mga taong mahal niya. Very ironic. Very ironic. Para bang, kanino siya nakikipaglaban? Yun ang tanong eh. Kanino siya nakikipaglaban? Nakikipaglaban siya sa mga taong mahal niya. Hirap, ano? Pinaglalaban niya ang tama, ang wasto, ang banal at makadiyos. Kanino? Sa mga taong mahal na mahal niya. Hirap nun. Kadalasan, ang salitang kalaban ay tumutukoy sa isang taong hindi natin kauri, kasama, o sabihin natin isa itong kaaway. Kaso nga siya, hindi niya kaaway ang mga ito. Hindi kaaway ang turing niya, kundi isang kapatid sa ating Panginoong Diyos Ama. Kaya ang pinag-uusapan sa Ebanghelyo ngayon ay tungkol sa katotohanan ng kalayaan kung ang Diyos ay tunay nating sinasamba. Yan ang pinakabuod ng argumento ng ating Ebanghelyo ngayon. Jesus simply said, there is one truth, and that truth will set you free. Isa lang ang katotohanan. At ang katotohanan na yun, ang magpapalaya sa inyo. Hindi naman kami bihag, sabi nila. Hindi naman kami mga bihag. Kung hindi kayo mga bihag, bakit gusto nyo akong patayin? Sabi niya. Ay, hindi naman sa ganang akin ang pinagpipilitan ko nang ako'y umiral dito sa lupa. Kundi, ang kagustuhan ng nagsugo sa akin. Kung kayo nga ang anak ni Abraham, hindi nyo sana ako dapat pinag-isipang patayin. Sabi nila, bakit? Para ba sinasabi mo, anak kami sa labas?
Ang turing po kasi nila sa sarili nila, sila ay tunay na anak ni Abraham. Sabi lang naman ni Jesus, kung tunay kayong mga anak ni Abraham, hindi niyo sana ako pinagtatangkaang patayin. Kaya sabi nila, di naman kami anak sa labas eh. Kung tunay kayong anak ni Abraham, tinanggap niyo sana, sa ibang pananalita, ang kalooban ng Diyos. Mga kapatid, ayaw na ayaw natin ang makulong o mabilanggo. Kaya nga ang daming sumusunod sa batas eh. Dahil kapag hindi tayo sumunod sa batas, kasiguraduhan. Dito sa Pilipinas, sa mahal nating bayan, hindi gaano. Sa ibang bansa, tumutupad sa batas. Bakit po? Kasi bahagya lang, kaunting batas lang sa daan, posible at maaari ka pang makulong, kundi ang patong na halaga ang pinag-uusapan ay napakataas. Halimbawa, ang paglabag sa beating the red light, umaabot hanggang 200 to 250 dollars. So magkano na dito yun? Abot na ng magkano ba? Almost 10,000. Ang mga doon, kung minsan may $10 per hour ang sweldo nila, so kung 6 na oras lang ang pagtatrabaho nila, mayroon lang po silang $60 a day. Ang problema, mahuli ka pa, 200. Di yung 4 na araw mo, naapektuhan na. Kaya, tumutupad tayo sa mga batas. Ayaw na ayaw mabilanggo. Ayaw na ayaw makulong. Ang hirap nga yatang makulong, lalong-lalo na po dito sa bansa natin. Hirap. Nakikita nyo po yung mga sitwasyon ng mga nakabilanggo, ang sitwasyon sa bilangguan, naku! Ay, hirap yata. Mainit. Dahil puno ng mga bilanggo. Hindi pa safe. Kanya-kanyang grupo, no? Ang mga nakabilanggo. Ayaw natin ang mabilanggo. Sabi ng ating Panginoong Jesus, truth will set you free. Ayaw natin ang mabilanggo. Gusto natin malaya tayo. Gusto natin nasa labas tayo ng bilangguan. Ayaw natin ang mga rehas. Gusto natin ang gusto ng ating kalooban ay walang pipigil sa atin. Kung anong oras tayo kakain, kung anong oras tayo maliligo, kung anong oras tayo mag-ehersisyo, hindi tayo mga taong sunod-sunuran, ika nga. Sa bilangguan po kasi ganyan. Sabi ngayon ng ating Panginoong Hesus sa Ebanghelyo, truth will set you free. Ang katotohanan ang sayo'y magpapalaya. Hindi nga tayo nakakulong sa rehas, sa bilangguan. Ang ibig sabihin ng Panginoon, kahit na tayo ay nasa labas, na ang turing natin sa sarili ay tunay na malaya, maaari at malaki pala ang posibilidad na tayo ay nasa isang sitwasyong malala pa kaysa sa mga taong nasa loob ng bilangguan. Totoo po ang sinasabi ng ating Panginoong Jesus. Nowadays, we have the so-called modern slavery. Slave, ibig sabihin, alipin. Ngayon kasalukuyang kapanahonan, napakalawak ng mga kalagayang umaalipin sa ating bilang tao. Well, human trafficking, isa yan.
human trafficking. Naririnig niyo po at nakikita niyo sa mga balita, kadalasan mga kapatid natin sa Kabisayahan, no? Yung iba menor na edad, pinapangako ang magandang trabaho, ang kahihinatnan sa Malaysia, tapos from Malaysia pala gagamitin papunta ng iba't ibang mga bansa upang ibenta sila. Sex for sex as sex slaves. Oh, kawawa. Alipin sila. Bihag sila ng mga taong ang nasa ay pera, sariling kapakanan. Bihag sila. Nasa loob po ba sila ng rehas? Hindi. Malaya ba sila? Hindi. Ang daming kabataan, alipin sila ng addiction sa bawal na gamot. Addiction to drugs. Napakaraming mga lalaking may asawa, bihag sila ng pagka-addict sa alak. Yung iba sa sugal. Addiction, ang symptom po ng addiction, nanginginig ka. Para bang kapag hindi sila makahawak ng baraha, restless sila, hindi mapakali. Kapag walang sigarilyong katabi, hindi alam ang gagawin. Addiction po yun. Kapag walang maraming pagkain, yung gluttony, mayroon kasalanan ng gluttony. Ay nako, wala sila sa mood kapag ayaw nila ang kakaunting ulam o pagkain na nasa mesa. Addiction to food. Katakawan. Nagagalit pa yung iba, lalong-lalo na yung mga bata na sobrang taba, ayaw pa ngang mamigay hanggang sa batukan pa, hanggang sa sigawan pa ang kapatid o nakababatang kapatid ng dahil sa pagkain lamang. Modern day slavery. Yung iba po, bihag ng kapangyarihan, power. Tignan niyo po, vice-presidente ng bansa, naging senadora ang anak, na wala namang kaalam-alam, mayor ang anak, sa pinakamayamang syudad ng ating bansa. Alipin ng kapangyarihan. Modern day slavery. Mapa congressman, mapa gobernador, mapa mayor, dalhin na natin hanggang sa barangay level. Kung hindi tayo addict o alipin ng politika, wala po sana tayong makikitang patayan tuwing halalan. Wala po sana tayong makikitang pera-pera tuwing kampanya. Wala po sana tayong makikitang pamilyang nag-aaway o tinatawag nating rivalry kung tayo ay nabubuhay lamang sa katotohanan. Sa ibang pananalita, kung tayo ay nabubuhay lamang sa buhay ng ating Panginoong Hesus. Modern day slavery, pera. Kawawang maraming bata.
May mga magulang po kasi bihag ng pera. Gusto maraming pera. Wala naman po problema kung mayroon kung gusto mong maraming pera. Ang pinag-uusapan lamang ay meron ka na, baka gusto mo pa. At ang mahirap, parang tayong mga maliliit na bata. O para silang maliliit na bata. Bigyan mo ngayon ng 5, bukas ayaw na ng 5. Gusto? G's. Sa susunod na araw, 25 na. Sa susunod na linggo, 50 na. Sa darating palabuan, piso na. Kumbaga, lagi tumataas din pala ang pangangailangan. Pero ang malaking tanong, kailangan nga ba talaga? Mga magulang alipin ng pera. Sige, hanap buhay dito, negosyo doon, kita dito. Hindi na pala alam ng magulang kung sino na at ano na ang sariling mga anak nila. Sabi ko nga, nagja-jogging kami, walking pala, hindi jogging, ng mga matatanda. Tatay offering, tuwing Martes na madaling araw. Kwento-kwento sila. Sabi ko, mali man na sabihin ko, ibig sabihin, hindi man timely na sabihin ko, pero I took the opportunity to tell them. Sabi ko, ang problema, Brad, hindi naman yung masisira ba ang tanim o hindi. Kasi yung iba, tinamnan ang bukid. No? Tinamnan ang bukid. Ayaw daw nilang magsugal doon. Yung iba. Basically, una, ilan ba ang dapat anihin? Ilang beses tayo dapat umani kada taon? Ilan? 2 lang. Bakit mayroong gusto? 3. Naaabuso tuloy ang lupa. Maliban sa naabuso lupa, naaabuso ang kalikasan. Kapag inabuso mo ang kalikasan, talagang yayariin ka. Ang hirap pa, sabi ko, dito sa ating bansa, sa Pilipinas, hindi kagaya sa mga first world countries, alam mo na ang panahon o weather sa loob ng 6 na buwan. Yung technology po natin dito mahina. Hindi natin alam. Ako nga tumitingin sa araw-araw sa weather para makita ko rin kung timely ang gagawin kong ito. Ako kung minsan hindi nakaakma. Napakahina pa man din natin dyan, kako. At pangatlo, sulit ba talaga ang pag nagkaroon ka ng pangatlong ani, sigurado bang walang mapapabayaan? Ibig sabihin, mga anak nga, pati na ang asawa. Kung minsan, bihag tayo ng trabaho. Kung minsan, bihag tayo ng paghahanap buhay. We are being dictated by the works that we do as far as money is concerned. Ito po ang tinatawag na modern day slavery. Ang sinasabi ni Jesus, truth will set you free. Kung mabubuhay lamang kayo sa ngalan ko, magiging malaya kayong tunay. Modern day slavery. Kung minsan, hindi lang kapangyarihan at pera, makikita rin naman natin, pati na ang mga trabahador, hindi sapat ang kanilang tinatanggap na sweldo o tinatawag nating exploitation of workers. Kung minsan sa sobrang pagod ng mga trabahador, hindi na sila nakakapag-relax man. At kung mag-relax man sila na ang may counting sahod, sobrang bigat naman ng trabaho,
ano ang ginagawa? Sa kaunting pera, luho na ang katapat nito. Kaya nga ang kakambal ng exploitation of mga workers, yung pong tinatawag nating slavery to leisure. Pagkatapos nating mabigatan, pagkatapos po nating yung maghirap, anong gusto natin? Pagkatapos po ng kahirapan at kabigatan ng buhay, pagtatrabaho, anong gusto natin? Mag-relax. Kung minsan, kakambal po yan. Yan ang tinatawag kong slavery to leisure naman. Leisure. No? Yung bang gusto masiyahan. That's it. Gusto masiyahan. Iba po kasi yung masiyahan sa talagang gusto mo maging masaya. Kaya gusto mong mag-relax, ika nga sa termino natin sa daan. Kung minsan, nagiging bihag din tayo. Wala nga tayo sa loob ng mga rehas at bilangguan. Sometimes we are being bounded by materialism. Mga material na bagay. Ang teknolohiya pa man din ngayon, ang teknolohiya pa man din ngayon, napakaganda kung susuriin. Pero ang tanong, sasabay ba tayo dyan? Kaya nga yung iba niyayakap nila ang buhay na hindi naman talaga nila kayang yakapin. Hanggang sa puntong magkaroon pa ng panlalamang sa kapwa. Bihag ng lipunan o ang tinatawag nating pagkaalipin sa kasalukuyang kapanahunan. Ala po, yan ang ipinagpipilitan ng ating Panginoong Hesus noong kapanahunan niya. Kasi marami ang bihag sa kanila. Gusto nila katanyagan. Gusto nila mataas ang paningin ng sarili, mataas ang tingin ng ibang tao sa kanila. Gusto nila banal sila kung maturingan. Hindi po ba't katumbas ngayon ito ng corruption? Ang mga gawain ng mga pariseo at mga eskriba noon ay ang tinatawag na korupsyon. Panlalait sa kapwa sa pamamagitan ng pagnanakaw sa kayamanang ipinagkaloob ng Diyos na makapangyarihan. Ano pa po ang dulot ng mga modernong pagkaalipin? Ang isa dito ay kahirapan, poverty. Corruption, poverty. Alam niyo po ba nung panahon na yon laganap ang kahirapan nung panahon ng ating Panginoong Hesus? Bakit laganap? Kasi nga mayroong corruption. Ano ang pagkakaiba noon at saka ngayon? Isa pa po, the decadent, no, ang bunga ng pagkaalipin ngayong kasalukuyang kapanahunan ay tinatawag nating decadent law and order. Yeah, the decadent law and order. May mga batas tayo na napakaluwag kasi mas gusto natin ang magaan. Ayaw nating nasasakop at nagiging alipin ng anumang batas, pati na batas ng lipunan. Korupsyon, kahirapan, hindi pagsunod sa mahirap, bunga ng mga ito ang pagkaalipin natin una sa tinatawag nating trapo. Traditional politics. Traditional politicians. Alipin po tayo. Ang mahal na bayan ay alipin ng traditional na politika. Ang ibig sabihin ng traditional na politika, simple lang. Iilang pamilya lang. Wala namang problema doon.
Ang problema, ang pinaggagalingan ng yaman nila ay ang pera ng taong bayan. At pagdating ng eleksyon, panahon na ng kampanya, heto na naman tayo. Kamay lang dito, halik lang dito, lolo, opo lang dito, maano lang dito. Hayan na. Ay, ikakalat pa natin. Mga kapatid, nakakalungkot sabihin, alipin tayo. Ayaw ko po sabihin, pero hindi ko maaaring hindi sabihin, wala ang katotohanan na nagpapalaya. O sa iba pananalita, marami sa ating mga Kristiyano, wala talaga sa buhay nila ang Panginoong Jesucristo. Pangalawa, the pessimistic attitude we have to one another. Alam niyo po, kagandahan ng may samahan, titingnan mo ang iyong kapwa bilang tunay na kapatid. Ang ibig sabihin, kapag nagkamali siya, hindi siya pinag-uusapan. Nagkamali siya, kausapin siya. Yun ang tunay. Yun ang kagandahan ng mga samahan. Ang problema naman po ngayon sa ating lipunan, tignan niyo naman. Tignan niyo naman kung paano bumabanat pati na ang nasa gobyerno na dapat sila ang manguna. Sa Amerika po, sa Amerika na lamang nandaya si Bush, yung anak, yung bata, yung huli. Nalaman ng daya. Pero umalma po ba? Umalma po ba si Al Gore? Hindi umalma. For the sake of the country. Hindi na dapat siraan ng isang tao sa publiko. Hindi pinaalam. Para sa kapakanan ng bansa. Para sa kapakanan ng maraming tao. Para sa dangal ng bansa. Napakaganda. Sinabi mismo ng mga advisors ni Al Gore, wag na. For the sake of the dignity of the whole country. Tignan niyo po ang mga senador natin. Tignan niyo ang mga barangay captains na. Tignan niyo po ang ating kapaligiran. Sorry. Kasama ako doon. Bihag tayo. Alipin tayo. Minsan, kamalian nga ng sariling asawa, kinakalat pa eh. Natawa nga po ako, nagpapakumpisal po kasi kami ngayong panahon ng Kwaresma, kada Martes at saka Huwebes. Kasalanan ng may kasalanan, kukumpisal niya eh. Chismis na yan, kako pabiro. Sabi ko, hirap. Kaya nga nauuwi tuloy sa tinatawag na korupsyon. Opo. Pangatlo, binibihag tayo ng kasalukuy kapanahunan sa mga bagay-bagay na nasabi ko po kanina. Yung mga kabataan, hindi ko alam kung alam nyo, yung tinatawag na selfie, alam niyo? Selfie, may camera, magpo-pose, kukuhanin sariling mukha. Ay, nako. Umalma ang mga obispo. Ayaw. Naku, mga obispong to, sabi ko, napaka, ang tawag dito, KJ, kumbaga, sabi ko. Ano ko lang, hindi naman po, mga KJ, killjoy sa mga kabataan. Kung titignan mo sa unang paningin, KJ nga. Pero ano nga ba yung paliwanag? Sa selfie. Ibang tinuturuan kasi ng selfie raw na yon na makita mo lang ang iyong sarili. O ang tinatawag na selfish. Kasi pag nakikita lang natin ang ating mga sarili, ibig sabihin, ako. Yung gusto ko. So una, traditional politics. Pangalawa, yung tinatawag nating pessimistic attitude. Yung mali at saka masama ang nakikita natin sa iba.
nawawala yung kabutihan bilang tao. Pangatlo po, yung tinatawag na selfishness. Ang ibig sabihin, pagkamakasarili. O kung minsan may grupo nga, pagkakanya-kanya. Kailanman, takot pa rin tayo lumampas sa pangangailangan ng ating lipunan. Ang gusto lang natin tinitignan at pinoprotektahan ay yung pangangailangan namin bilang mag-asawa, pangangailangan namin bilang pamilya ng aking mga anak. Pero kapag lampas na sa pangangailangan na ng barangay, pangangailangan na ng bayan, pangangailangan na ng bansa, ayaw na natin. Ayaw na natin. Kaya nga, alipin tayo ng selfie na tinatawag. Hindi nga tayo mga teenagers na walang mga kamera-kamera. Pero kung ayaw naman natin isipin ang kapakanan ng iba, daig pa natin ang isang bata na nagse-selfie na tawag o kinukunan ng litrato ang kanyang sariling mukha. Kung minsan, ang pinakahuli ay ang tinatawag natin pagkabihag sa pananampalataya. Pagkabihag sa pananampalataya. Simple lang po ang ibig ko sabihin. Alam natin sumasampalataya tayo. Maraming mga Katoliko sa ating bayan. Pero, ang ginagawa, hindi naman ayon sa kagustuhan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang tawag ko po dito, unjust faith. Isang hindi makatarungan pananampalataya po ang tawag ko dito. Kung mayroong hindi makatarungan sa panlabas na mga gawain sa buhay, meron din naman pong hindi makatarungan sa pananampalataya. Sumasamba tayo sa Diyos, pero hindi naman natin sinusunod ang kanyang banal na kalooban at kagustuhan. Mga kapatid, bakit gusto niyo akong patayin kung mga anak kayo ni Abraham, sabi ng ating Panginoong Yesus? Kung kakausapin siguro tayo ng Panginoon, bilang isang bayan, bilang isang bansa, baka sabihin din po niya ang salita niya sa mga tao noong kapanahonan niya. Baka tanong sa atin, bakit gusto niyo akong patayin? O, baka hindi na po tanong, bakit niyo ako pinapatay? Kapag hindi umiiral ang Panginoong Yesus sa ating buhay, that would simply mean we are trying to kill Him. Pinapatay rin natin siya. Ito ang mabuting balita sa atin. Ang katotohanan, dadalhin tayo sa kalayaan. Sa iba pananalita, ang Jesus na ngalan, dadalhin ka sa kalayaan. Last year po, nagpunta ako sa Cebu. Nagbakasyon ako ng 3 days. Monday, Tuesday, Wednesday. Salamat naman sa swerte lang talaga ako. Minsan pagpari ka, napakaganda talaga eh. Minsan may privilege ka. Eh wala po at tagal ko na kasi nagpunta doon, last 4th year high school pa. Di ko alam, nagkaroon ako ng drive na parang gusto kong bumalik uli doon. Ang laki na ng pagkakaiba. Napakaganda ng syudad. Ang ganda. At saka yung mga tao, ang galing. Good morning dito, good evening doon. Yung kahit hindi mo kilala. Eh, naman po akong alam sa lugar. Kumuha ako ng tourist guide, kumaga, na magtuturo sa akin. Wala naman ako kilala eh. Kumuha ako ng isang sasakyan na lilibot ako. Sa kwentuhan namin, nasabi ko na rin pari ako,
Alam niyo naman po ang mga Cebuano pagdating sa pananampalataya. Nalaman nga ang pari ako, sabi niya, pads ang tawag, no? Hindi father, pads. Sabi niya,